morning sa inyong lahat. Ito si Dion. Nagvingko lang nag-Visa ABC Chess Club. At ngayon ay mag-a-analyze tayo ng game na nangyari noong warm-up arena sa laban ni na Tempest 123. Rated 1,301. Hindi pa rated, may question mark pa. So, 1,301 estimated rating at versus John 3690 1,103 estimated rating. So, si Tempest 123 is white at saka si John 3690 is black. So, ang time control is 5 minutes plus 3 seconds in increment at ang laro is casual lamang. So, tingnan natin ang nangyari. Tempest played E4. John played E5. Tempest played nag-knight F3. Nag-knight F6. So, pag knight F6, ito ay kinatawag na Petrov's defense. So, ang madalas ginagawa dito is nag-knight takes F5, knight takes F5, nag-D6, knight to F3, knight takes E4, D3, tapos knight back to F6. So, yan ang parang main line talaga. Pero tingnan natin ang nangyari. Ang ginawa dito is nag-bishop to C4. So, pag bishop to C4, nabago ang laro from Petrov's defense to Orzhov Gambit. So, itong linya na pag bishop to C4 is 5th line lamang. Kasi, pag bishop to C4, kadalasan, panalo ang black sa Orzhov Gambit. Pero tingnan natin ang nangyari. At ang ginawa naman dito is nag-knight to C6. So, dito, ang recommended move ng engine is knight takes E4. Tanggapin ang gambit. Kasi kung tinatanggap ang gambit, ang win rate ng black is 38%. Para sa white naman, 22% lamang. Tapos sa draw rate, 40%. So, napakalaki ng advantage ng black kung tatanggapin ang gambit. Pero, tingnan natin ang nangyari. Nag-knight to C6 at dito nag-knight G5. So itong setup ay tinatawag na Italian game, 2 knights defense, knight attack. So ito ang opening na pinag-aralan natin kahapon. So sa opening na ito, ang kadalasang ginagawa ng ang parang main purpose is bigyan ng malaking pressure ang F7 pawn na pinoprotektahan lamang ng king. So, ang best move talaga dito is nag-D4. Pero, may variations din dito na ginagawa is nag-bishop to C5. So, pag bishop to C5, parang goal niya is pag-sacrifice mamaya sa F2 na pawn. Pero, hindi natin pag-uusapan yan. Tingnan muna natin ang nangyari. So, ginawa dito ni John is imbes na mag-D4 or di kaya mag-bishop to C4, ang ginawa niya ay novelty. Ang ginawa niya is nag-rook to G8. Yan ay novelty na blunderacious. So, kaya novelty siya sa Masters database kasi hindi ito nagagawa pa ng mga Masters kasi bad move nga. So, kadalasan lang gumawa ng mga bad move ang mga Masters. So, dito, ang best move lang talaga is nag-D4 di kaya bishop to C4 lang. Bishop to C5 lamang. So, itong baka na ilang siya na knight ang gagamitin pang capture. So, pag knight takes F7, fork ang queen at saka yung rook. So, ang nakita lang ata niya is kung mag rook to G8, may knight takes, tapos makakaiwas ang queen. Pero meron din naman mamayang queen to D6 kung yun ang mangyari. Pero, ang best move lang talaga dito is nag-D4. So, tingnan natin ang nangyari. Nag-rook to G8. Tapos, nag-good movean dito ni Tempest. Ano kayang ginawa niya? Imbes na mag-knight takes F7, ang ginawa niya is nag-bishop takes F7. Good move. Fork ang king, fork din ang rook. Ang ginawa dito, nag-king to E7 at bishop takes G8. So, lumabas dito, decisive advantage for white dahil lamang ng isang piece ang white in exchange for a bishop kung kakapture din ang bishop. Pero ang ginawa dito,
nag knight takes e4. So yung knight takes e4 is inaccuracy kasi ini-invite lang talaga ng black na i-capture yung libreng knight for a pawn sa isa pang knight. So ang ginawa dito is bad move, yung knight takes e4. Ang magiging tira lang daw is capturing na lang yung bishop para mas maliit lang ang parang ang advantage. Kasi dito napakalaki ng advantage ng white. Pero ang ginawa dito ni Tempest is interesting na move. Ang ginawa niya is nag d3. Pero dito knight takes e4 na lang daw. Pero tingnan natin kung bakit interesting ang d3. So kung ang gawin ng black dito, capturing ang libreng knight, knight takes g5. Meron kasing bishop takes g5 to hog ang king at saka yung queen. Na kung umalis ang king, magpala natin king to d6. Queen takes, bishop takes d8. So napakalaki ng advantage dito ng white. Yun nga ang nangyari. Pero tingnan natin muna bakit hindi yan ang best move. Meron lang kasing knight to f6. So pag knight to f6, bumaba ng kaunti ang parang evaluation ng pagka-advantage ng white. Kasi nakahang yung knight, so libre. Pero itong knight to f6, medyo mahirap yan makita for beginners. So yung d3 is interesting move. Pero tingnan natin ang nangyari. Nag knight takes g5, bishop takes g5, nag king to d6, bishop takes d8, nag knight takes d8. So kung bibilangin natin ang material, may rook, may knight, may bishop, at isang bishop para sa rook and queen. So napakalaking advantage nito for white. Ang ginawa dito ni Tempest, nag d4. So anong purpose ng d4? Para ma-open up ang position kasi ang king nasa gitna. So ginawa na lang dito ni John, nag knight to c6. So para lang ma-develop ang knight kasi nasa likod. So kailangan ng protection ang king. So ginawa dito, nag d takes e5, check. So imbes na capturein, nag king to c5 na lang. Pero mas mabuti ata kung hindi kinapture kasi pag mas mabuti ata kung kinapture or di kayo matras na lang kasi kung mag king to c5, nabarahan na ang pwedeng puntahan ng king. So posibleng matrap dito mamaya ang king, tas maaaring ma-checkmate. Pero tingnan natin ang nangyari. Nag queen to d5 check, nag king to b6, nag a4. So anong purpose ng a4? Kasi kung walang gawin dito ang black, for example mag d5 lang, meron kasing queen to b5 matchas. So ang posibleng moves dito is mag a6 or di kaya a5 na lang. Pero tingnan natin ang nangyari. Ginawa dito, nag bishop to b4 check, nag c3, at nag bishop to a5. So yan ay inaccuracy dahil meron ng queen to b5, mamamatchas ang black king. Pero hindi nakita ni Tempest. Ang ginawa niya, nag b4, nag bishop takes b4, nag c takes b4. So hindi na naman nakita. Nag d6. So pwede na naman mag checkmate pero hindi pa rin nakita. Nag e takes d4, nag c takes d5, nag c takes d6, nag bishop takes h7. So dito hindi na kayang ma-checkmate kasi may pwede nang labasan. So kumuha muna ng pawn. At dito nag knight takes b4, yan ay inaccuracy dahil ang king is nahiwalay sa knight. So mamaya pwedeng
gaya ng suggestion ng computer engine, mag queen takes d6. Pero kung akong papatirahin dito, mag queen to b5 check ako, tapos pag alis ng king, kakainin ko yung knight. Pero ang purpose kasi ng king to d6 is parang makakuha ng checkmate. Kasi kung mag king to d6, na-trap na talaga dito ang king. So, only one move. Dito na lang. Tapos mamaya, baka ilagay ang bishop dito, or di kaya ang knight dito. Tapos, hanggang ma-checkmate na ang black. Pwede dito. After mag king to a5, queen to c5 check, king to a6, tas queen to b5 matchas. So kaya inaccuracy. So mas magiging tira lang daw dito is bishop to g4 para lang daw ma-develop ang bishop, tapos maka move naman daw ang rook na nasa likod kasi stuck dito ang rook, inactive. So ginawa dito, nag knight takes b4, nag queen to b5 check, nag king to c7, nag queen to c4 check, nag king to d8, pero pwede rin naman mag-block. Pero overwhelming advantage na talaga dito ang white, so parang medyo useless na. Ang ginawa, nag king to d8, nag queen takes b4, nag g5. So ginagawa dito parang naghahanap ng maaring counterplay dito sa king side kasi open din naman ang king. Pero parang hindi, kulang talaga ang mga material para pang atake. Dahil yung rook nga inactive kasi sa opening pa lang medyo may pagka hindi na maganda na posisyon. So dapat pag opening pa lang maganda na ang posisyon na nakukuha natin. So after mag g5, nag queen takes d6 na lang, queen takes d6 check, nag king to e8, nag castling, hoping na ilagay ang isang rook dito, tapos makagawa ng mating pattern. Nag b5, nag rook to e1, check, pero sa position na ito checkmate na if mag bishop to g6. So pagpalagay mag bishop to g6, checkmate kasi itong square is binabantayan ng bishop, tas itong diagonal naman binabantayan ng queen. Pero nag rook to e1 check, king to f7, at ang last move na queen to e7 matchas kasi binabantayan ng queen itong diagonal, ito din na mga tabi-tabi, tapos itong bishop naman binabantayan ang g6 at g8 square. So congratulations kay Tempest123 at pati na rin kay John3690 sa isang napakagandang laro. So sana sa susunod na mga videos ay makita ko pa ang inyong mga laro. Ulit ang iyong lingkod, si Dion Nadine ko lang nagpisa EDC Chess Club. God willing ay magkita-kita pa tayo sa susunod pang mga videos.